si Baby F. Garcia na naaaliw. Alright, pag umalis si Bangag sa Malacanang, lusob ang mga taong bayan, sabi ni Aisha Parocha. Ayun, bati muna tayo habang inaantay natin si Attorney Glenn Chong na matapos ngumuya. Siyempre nakikita ko siya. Ayan. Siyempre, maayong hapon kay Rosa. Ayan. At siyempre from Kuwait, si November 10. Maayong hapon sa inyong lahat. Good afternoon everyone. Mula kay Lucci at saka kay Olivia Bell. Siyempre mga palangga, mainit ang ating pag-uusapan ngayon dahil panibago na namang expose or mga pasabog about casino privatization. Sino ang nasa likod? At siyempre, pag-usapan natin ng COMELEC kasi talagang maaapektuhan, I hope not, ang ating mga kandidato na tila bagang gustong targetin ng mga kalaban ng bayan. Ito na po ang ating bisita ngayong araw, ang aking brother sa pakikipaglaban. Walang iba kundi si Attorney Glenn Chong. Hi, hello, brother! Happy New Year! Happy New Year! You're always beautiful every day. Thank you, brother. How are you? Kita ko pala mamumuya. Nakikita kita sa backstage. Nakikita kita sa backstage. Anyway, brother. Oo nga, nakita ko nga. So anyway, kumusta naman ikaw bago tayo sa ating mga pakikipaglaban? How are you, my dear brother? Sister, I'll be clear, I'm good. I'm fine. Sa mga kababayan po natin patuloy na tumatangkilik po, kaya Claire, mahalika. Maraming salamat po. I hope you will continue sharing, viewing her videos kasi mahalaga po maipakalat natin yung impormasyon para sa mga kababayan. And I thank you for doing that. Thank you for being here with us today. Mahalaga itong namin pag-uusapan niya, Ate Claire. Yes, ano ba gusto mo natin? Yeah, brother, yeah, go ahead. Malayo sa iyo, ha? Malayo naman. Lapit. Well, malayo ng konti. Pero kasi ang air papuntang north. So, nasa south area. Okay. So, kaya hindi, awa ng Diyos, hindi magdidiwang si Lisa na hindi na barbecue yung akin. Di ba? Hindi siya magdidiwang. Siya ang mababarbecue. Siya dapat ang mababarbecue. Hindi ikaw. Iniwan na waas ng mga paikiyos. Correct. Mabarbecuein siya ng taong bayan. Anyway, brother, syempre nabigyan ko na ng konting info kagabi ang ating mga kababayan. I think unahin na natin ang casino privatization. Sino ang nasa likod? Okay, ganito Ate Claire, mga kababayan. While I was in Cebu over the holidays, hindi ko nakokontak si Ate Claire at that time kasi I was also I wanted to give her private time. And then I was may nakausap ako mga casino workers sa waterfront. Ito yung waterfront na sa Lahog. Kasi may waterfront din doon sa tapat ng airport. Sa Mactan Cebu International Airport, may tapat niya na waterfront hotel and casino. Meron ding waterfront dito sa Lahog. I don't know exactly kung alin dito sa dalawa, waterfront sa airport o waterfront sa Lahog. Parehong may casino yan. And sinabi nila sa akin na, pinaalam nila sa akin na pinagbibenta na yung mga casino na pag-aari ng PAGCOR. They said that, sinabi nila niya, yung New Coast sa Manila, nabenta na yun. Tsaka yung Park Mall. Alam ko yung sa Park Mall kasi nakikita ko yun. Park Mall sa Cebu City yan. That's the mall na katapat yata ng Cebu International Convention Center na nasira na yun. And ngayon, gagawing Mandawi City Hall yata yun. Mandawi Government Center. So, tapat yan is Park Mall. Alam ko may casino yan sa second floor. Nakikita ko yan eh. So isa yan sa mga nabenta na. Tapos yung New Coast. Tapos parang yung sa is susunod sila. Of course, itong ating mga casino workers, they're concerned kasi
para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, itong mga casino po na Pagcor. By the way, in Southeast Asia, the Philippines has the most number of casinos. Which is... Baka mamanghayo, we have more than 200, I think it's 266 casinos across the country. If I'm not mistaken, 266, 236, basta mahigit 200 ang sa buong Pilipinas. And we have the most number of casinos. And hindi pa kasali na pala yan nasa Entertainment City. So karamihan po sa mga casino, mga kababayan, Ate Claire, ay pag-aari po ng gobyerno. Pag-aari po ng Pagcor. So ang Pagcor is not only a regulator, it is also a casino purveyor. Nagpapatakbo talaga ng casino, yung Casino Filipino. That's their brand, Casino Filipino. So, ang empleyado po dyan ay empleyado ng gobyerno, empleyado ng Pagcor. So, nakausap ko minsan si Capsec Julie Pasco. Sa panahon ni President Duterte, meron ng proposal na i-privatize sa mga casino, pero hindi po yan nagawa. Hindi na gusto yun. At this time, sa panahon ni Altenco, na ayon kay Cathy Binag, nagdudroga din kasama si Lisa Marcos, binenta na nga ang New Coast tsaka yung Park Mall. Yung sa Park Mall, maliit lang yun. Maliit lang yun, pero may mga slot machines doon. Now, mga kababayan, ang malaking question dito is this. Ang casino nakakasira ng buhay. Alam natin yan. Saan ba kumikita ang casino ng pera? Sa taong bayan din. Yes. Yung mass market. Diba? Merong mass market, merong VIP. Yung mga VIP, ito yung mga jacket operators, nandun, nagdadala ng mga players, mga big time, VIP. Ang mass market, tayo yun. Yung mga patingi-tingi, tag 100, 200. Yeah. Maasa makajakpat. Naglalaro tayo ng slot machine. May memory sa akin dalawa. Ay, nako. Yeah. Yung mga umaasa makajakpat. Jackpot. Dapat kumukuha ng pera di sa taong bayan. At least, mga kababayan, taruhin natin to. Kung ang casino ay pag-aari ng gobyerno, kahit natalo ka, kahit papano may redeeming value siya. Kasi yung Pagcor nagbibigay din ng assistance sa mga may sakit, di ba? Dapat. Yung mga projects, nagbibigay sila ng ambulansya, kung ano ba mga social projects ng Pagcor, part ng kanilang corporate social responsibility or CSR. So, at least itong mga binibigay ng Pagcor, mga ambulansya o kung ano ba, school building, or tulong sa financial sa ating mga kababayan may sakit, at least yun yung redeeming value. May silbi. Yun yung redeeming value. Dahil ang casino ay pag-aari ng gobyerno. And of course, ang kita, ang gross gaming revenue na nakukuha ng gaming revenue na nakukuha ng Pagcor, na somehow nababalik sa treasury. At alam ko, yung kita ng Pagcor, hinahati-hati na yan eh. May portion dyan na pupunta sa Philippine Sports Commission, 5% napupunta 5%, 10% napupunta sa ganitong project, napupunta sa ganyan. So, these are part of the redeeming value. Pero, declare mga kababayan, kung ibibenta mo sa pribadong operator, tulad ng ginagawa ngayon, bibenta mo, hindi na magbibigay ng school building ang mga private na corporations na bumibenta ito. Nakita mo ba yung si Bloomberry ni Rason? Nagbigay ba ng school building taon-taon? Namimigay ba ng financial assistance sa mga may sakit? Ang Okada, Manila? Or ang City of Dreams? Hindi. Because these are corporations, private corporations na to. So, ang kita nila, sa kanila na yun. So, nawawala na ng redeeming value ang casino kapag binibigay mo sa pribadong mga kamay. So, that's one. Yun yung una kong objection. Because I am not in favor na ibebenta yung mga casinos because if we can get casinos to, kung pwede lang natin burahin lahat ng casino, I would go for that. Yeah. Di ba? Kasi mabubuhay ka naman kung hindi naman tayo maglalaro ng slot machine. Naglalaro lang naman tayo once in a blue moon. Libangan once in a blue moon.
O, libangan lang, pampalipas lang ng oras. If we can do away with casinos, so much the better. We will save more lives. Pero nandyan na yan, huwag natin ibenta. Because may redeeming value pa siya kahit papano na pupunta ulit sa taong bayan yung pera. Kumbaga, kinuha mo lang kay Juan ang ibinibigay mo kay Pedro. Pero pag binigay mo na sa private hands, then corporate greed will come into play. Lahat ng kita nila sa kanila lang yun. Wala nang mapupunta sa taong bayan. Di ba? Yeah. But ito, Ate Claire, mga kababayan, ito yung biggest problem dito sa privatization ng casino. Hindi naman natin nakikita na public bidding, di ba? Walang nagpa-public bidding ng casino ngayon eh. Nung sinabing binenta ang New Coast, binenta ang Park Mall, nabenta na, hindi naman natin narinig na walang balita na sumailan public bidding, di ba? Yes. Kung walang public bidding, somebody else in power can just point to, itong casino na to, bilhin mo. Ate Claire, sa'yo na yan. Bayaran ng gobyerno. Tapos, bigyan mo ako ng 10% sa gross gaming revenue, buwan-buwan, for life. Yeah. That's the bigger problem ngayon, mga kababayan. That's why, gusto ko sana itong sabihin earlier, pero kailangan kong antayin si Ate Claire kasi mas malawak yung mararating natin, mas marami ang makakalam para mapigilan po natin. Kung sino ang magdidikta, may butod na nagdidikta dyan sa Malacanang, sigurado ako dyan. Butod talaga dyan. Kung sino magdidikta na ikaw ang mananalo dito sa casino na to, sa iyo na yan, benta na namin yan sa inyo. Pero may 10% ako dyan. Buti kung 10% lang. 15%, 20% ng gross gaming revenue. Akin yan. Taon-taon, buwan-buwan habang buhay. That's the bigger corruption. Kasi po, mga kababayan, Ate Claire, kung ipagpalagay natin, ako yung drug addict na presidente. Ako yung drug addict na presidente. Kasi bangag. Yeah. Wag lang siya. Ako, drug addict na presidente. Kailangan kong bumili ng cocaine araw-araw. Mahal ang cocaine. Kung nanakawin ko ang pera ng PAGCOR, edi mahuhuli si Altenco kasi ino-audit ng komisyon ang pera ng PAGCOR. Di po ba? Di ba? At kung doon ako magnanakaw sa pera ng PAGCOR at sasabihin ko kay Altenco, bigyan mo ako ng 10 milyon, 10 bilyon or 500 million buwan-buwan sa gross gaming revenue nakikita ninyo, na nalilikom ninyo. Ino-audit yan ang tuwa. So mahuhuli yan. Pero pag binenta mo ang casino at napupunta sa pribadong kamay at hihingi ako ang bangag na presidente ng 10% ng gross gaming revenue, walang mag-audit na kuha doon. Mas mabilis ang corruption doon. Mas pulido ang kita ng corrupt na opisyal. Kaya ito ang pinakamahalaga natin ipapaarating sa ating mga kababayan. I have never seen a potential source of corruption that could last you for an entire lifetime. Habang dyan ang casino may kita ka buwan-buwan. Kukuha ka ng 10% mo dyan buwan-buwan habang buhay mo yan. Paliban na lang, kung ang susunod na gobyerno papalit dito, babawiin ulit yung mga casino, mapuputol yung kanyang lihensya. Paano natin mapipigilan yan para hindi ibenta? Ma-privatize? But this is one example, Ate Claire, na kailangan natin ipalabas, ipaalam sa ating mga kababayan. Because itong pagbibenta ng casino is one of the biggest sources of corruption. Hindi lang actually ang amount, of course, gross gaming revenue, we're talking of billions of pesos, di ba? Yes, yeah. Magkano ang gross gaming revenue ni Resorts World? Nasa 40 billion yata yun. Or 30 billion. Kaya kumuha ka lang ng 10% dyan, 3 billion ka na. Meron pa si Okada, meron pa si City of Dreams, meron pa si Soler North, meron pa si Soler Entertainment City, meron pa sa ibang syudad, sa Cebu, yung New Star. So alam ko yan kasi pinag-aralan ko yung mga kasi sa buong taon noong 2012. So alam ko yan sila. Alam ko yung kalakaran nila. So alam niyo mga kababayan,
ang bigger ano dito, sa taon-taon kang pwedeng humingi doon sa binintahan mo ng casino. That's Ito, clean money brother, na sa'yo. Newport World Resorts, ang kanilang gross gaming revenue in 2023, 34.2 billion. Tingnan mo. According Tama to ko. the Sabi ko, 30 billion, Grabe. 34 billion niya. 34 billion. Oh. Pero isang casino 34 ko lang billion. to. My God. Isang casino pa lang. Kaya nga sabi ko, Ate Claire, gross gaming revenue ng isang casino pa lang, Resorts World, nasa 34 billion na. Meron pang City of Dreams, Okada, meron pang Soler North, Soler Entertainment City, meron pang New Star sa Cebu. And these are the big ones, ha? Ito yung mga lalaki. Oh. So, imaginein mo yung mga binibentang mga casino. Hihingi ka ng 10% doon, buwan-buwan for life. E di limpak-limpak na salapi, malulunod ka na sa salaping you will earn. Instead na, gobyerno dapat ang may-ari niyan. Kasi nga, wala nga, bisyo yan eh. Eh kung ang gobyerno magpapatakon ng bisyo na yan, at least may redeeming value. Ang kita, balik mo sa gobyerno, ibalik mo sa taong bayan. Para lang kinuha mo yung pera ni Juan, binigay mo kay Pedro at kay Pablo. Okay na yan. That's a redeeming value ng casino under a government-controlled corporation. Pero kung binigay mo sa private hands, all the money goes to them. Yeah. Walang mapupunta sa taong bayan. Ang taong bayan. And the more important here is, the consideration is, yung nagdikta na ibigay mo yan at ipapanalo mo yan, siya ang mabibinta, may cut siya doon sa gross gaming revenue buwan-buwan for life. Oh. Yeah. So that's the bigger corruption. Wala nang iba. Wala nang iba nasa likod nito, kundi ang gobyerno ni Bangag. Sila lang ang may kapangyarihan para gawin yan. Yes, you are correct. Kasi sa panahon ni Digo, ni President Duterte, hindi naman nangyari.